Kabi-kabila ang pulong ni Pangulong Nonoy Aquino sa mga opisyal ng Inglaterra, United Kingdom. At yan ay sa huling araw ng kanyang upalaw doon. Doon haharapin siya ng anak ni Queen Elizabeth II, ang Duke of York na si Prince Andrew. Mula sa London, nakatutok si Joseph Moro. Sa huling araw ng kanyang official visit dito sa United Kingdom, mga lider ng Britanya ang makakaharap ni Pangulong Noynoy Aquino. Pag-uusapan ni Aquino at Prime Minister David Cameron sa kanyang official residence sa 10 Downing Street ang pagpapaigting ng ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Britanya. Pero baka hindi kasama sa agenda ang gusto sa China kahit nakaschedule na rin makipagkita si Aquino kay US President Barack Obama matapos ng kanyang UK visit. Pagkatapos ay magkakaroon din siya ng lunch kasama si London Mayor David Wotton. Mamayang alas 4 ng hapon, alas 11 ng gabi sa Pilipinas, pupunta si Pangulong Aquino sa Buckingham Palace kung saan haharap sa kanya ang anak ni Queen Elizabeth II na si His Royal Highness the Duke of York, Prince Andrew. Hindi ang reyna ang haharap dahil nasa gitna ito ng selebrasyon ng kanyang Diamond Jubilee o ika-60 taon sa trono. Kagabi sa harap ng Filipino community sa London, ibinida ni Aquino ang mga proyektong ginagawa ng kanyang administrasyon. Sa GDP growth, for the first quarter ng 2012, ang growth po natin 6.4% sa GDP. Ang pagkaintindi ko, this is the second highest in Asia and the highest in Southeast Asia. Dahil sa matinong pamamalakad, marami na kakayahan ating pong gobyerno. At bagaman tapos na ang impeachment trial at nagtagumpay ang prosekusyon na mapatalsik sa pwesto si dating Chief Justice Renato Corona, tila pinaliwanagan ni Aquino ang mga Pilipino rito sa London kung bakit kailangang matanggal si Corona sa Supreme Court. Tinukoy niya ang sunod-sunod na hindi pag-ubra ng ilan niyang executive orders sa Supreme Court tulad ng Executive Order No. 1 ukol sa Truth Commission at ang pagbibigay ng Temporary Restraining Order o TRO sa watch list order ng Department of Justice laban sa paglabas sa bansa ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Nilunok na namin yung EO1, nilunok na namin yung EO2, dami na namin nilunok. Ayaw namin ng gulo. Papel namin ayusin yung problema. Humantong tayo sa impeachment. Mabuti raw na nagtagumpay ang pagpapatalsik kay Corona dahil umiral daw ang checks and balances sa ating gobyerno. Maganda ho nangyari doon kay Corona. Umiral po yung tinatawag na checks and balances sa ating sistema at siguro nagpapadala ng mensahe. No? Yung kayo, ako, maski saan ako magpunta, inuuli sa bayan man natin, sa ibang bansa, nakaroon ko Pilipino, parati ko inuulit. Public servant po ko, kayo po boss. Kayo po dapat na nasusunod. Okay? Lahat po kaming public employees, no, should remember that there is actually one boss. The mandate comes from the people, the power comes from the people, and the people are the only masters that we should serve collectively. Hindi some of the people, most of the time. Pero all of the people, all of the time. Ipinagtanggol naman ng Malacanang ang ginagastos si Pangulong Aquino sa kanyang biyahe dito sa London at Amerika na aabot sa 87.1 million pesos. You're crossing two oceans. You're crossing the Pacific, you're crossing the Atlantic. You're staying for a certain number of days. We're chartering a plane, and we only have 56 personnel there, including the president. Secretary Wolfgang, who was scheduled to join, decided not to join. So there are only 56 personnel involved in the expense. So that is fairly reasonable compared to past administrations. We find that 87 is reasonable, and that can be defended. Mula rito sa London, Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Hindi pa rin makakalabas ng kulungan si dating Comelec Chairman Benjamin Abalos. Yan ay kahit pinayagan na siya ng korte na makapagpiyansa. Ang dahilan, may isa pa siyang kasong electoral sabotage na hindi sakop ng bail bandika nga na ipinagkaloob ng Branch 117 ng Pasay City Regional Trial Court. Ayon sa tagapagsalita ng Comelec James Jimenez, konektado pa rin sa umano'y dayaan sa eleksyon noong 2007 ang isa pang kaso. Pero ito ay sa lalawigan ng North Cotabato. Si Abalos ay pinayagang makapagpiyansa sa kasong electoral sabotage sa South Cotabato nang hindi may presenta ng Comelec ang testigo at kapwa-akusado ni Abalos na si South Cotabato Provincial Election Supervisor Lilian Suan Radam. Nagkakalaga ng 2.2 milyong piso ang piyansa ni Abalos. May balita po tayo mula sa Tampakan, lalawigan ng South Cotabato. Isang bata ang inatake ng unggoy
hindi raw napansin ng 6 na taong gulang biktimang si Stephen Calixto ang tali ng unggoy habang napadaan sa tanggapan ng Municipal Environment and Natural Resources o MENRO kasamang kanyang kapatid. Kadadala lang doon ng unggoy matapos mangagat at atakihin ang isa ring bata noon labang 1 linggo. Dapat nakuha na siya nakabutang sa bakal. Kay ko, yung butang mga sa ila, kay di na makuha sa tagiya. Dapat ila sa tunggi. Bago nila ikuan, isaradaan yun doon nilang mindro Dili sa nila pasod na bata, na yung unggoy. Ayon naman sa MENRO, inihahanda na nila ang kulungan ng unggoy ng makagatang biktima. Handa naman daw silang magabot ng tulong sa bata. Ayon sa DENR, hindi ipinagbabawal ang pag-aalaga ng unggoy, pero kailangan kumuha ng permit para dyan. Chika Minute! Star-studded ang naging birthday party ni Chris Bernal. Happy ang birthday girl dahil naibalik na ang mamahaling bag na ninakaw sa kanya. Yan ang chika ni Kata Tibayan. All smile sa hiram na puso star na si Chris Bernal sa kanyang 23rd birthday party sa isang bar sa Bonifacio Global City. Maliban sa first time niya magkaroon ng all-out showbiz party, masaya niya ibinalita na ibalik na ang kanyang mamahaling bag kasamang mamahalin niyang wallet na bigay ni Aldra Brenica. Paano ko itutuloy yung birthday party kung sama-sama ng loob ko? Nawalan din ako sa isang party, di ba? Tutuloy pa ba natin? Pero nagkataon, kung kailan ako mag-birthday party, bumalik talaga sa akin. Pero hindi raw kasama sa naisoli ang kanyang driver's license at credit card. Mo yung lakas ng loob mo. Thank you at binalik mo lahat dahil nabuhay na ulit ako. Masaya na ulit ako. Yung lisensya ko, hindi ako makapagmaneho. Nakisaya naman sa party niya ang malilapit na kaibigan na sina John Sweet Lapos, Bella Padilla, Charis Solomon, Mikey Bustos, Kylie Padilla, Lexi Fernandez at Diva Montelaba. At ngayong single si Chris, hindi siya nakatakas na maling sa kanyang leading man na si Mark Heras. Kaya nga, nahihiya ako nung nalagyan ng laman, nalagyan ng kulay, nahihiya ako kay Ina, gano'n. Ano naman kaya sorpresang handog ni Mark kay Chris para sa kanyang birthday? Mark, bilang mo naman ako ng mga Hello Kitty. Binilhan niya ako 5 una ng Hello Kitty na ang lalaki. Sabi ko, hindi kaya lamunin ako nitong mga unang to. Bilang regalo naman ni Chris sa kanyang fans, makakaasa sila na sa next soap na pagbibidahan niya ay balik tambalan na sila ni Aldra Brenica. Katatibayan updated sa showbiz happenings. At yan ang may init kong chika this Wednesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Nel, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balitang aming tinutukan. Sa nakalipas sa 24 oras, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.